tumakbo bilang congressman. Matapos i-anunsyo ni Tanggol na pumapayag na siyang tumakbo bilang Vice Mayor, sinabi ng isa sa kanyang mga kasamahan. Sinabi nitong mabuti at tinanggap na niya ang hamon. Ipinahayag naman ni Tanggol na gusto niyang siya ang masunod sa pagpili ng mga taong makakasama nila sa pwesto. Para kay Tanggol, mahalaga na kilala at mapagkakatiwalaan ang mga taong kasama. Sa kampo naman ng mga gerero, nag-uusap sina Mayor Roberto at ang kanyang mga kasama. Binanggit ni Mayor na naririnig na niya ang mga bulong-bulungan sa paligid. Ramdam na raw ng mga tao ang kawalan ng tiwala sa kanila at unti-unti nang nababawasan ang suporta. Sumagot si Don Gustavo na wala pa naman siyang naririnig na may gustong lumaban sa kanila. Ngunit hindi kampante si Miguelito. Anya, baka ngayon ay wala pa. Pero paano kung bigla na lang may tumayo at kalabanin sila? Tala, kinausap ni Tanggol si Don Julio at sinabi niyang desidido na siyang tumakbo. Ngunit may kondisyon siya. Tatakbo lamang siya kung siguradong kilala niya ang mga makakasama nila sa partido at kung may sapat na kaalaman ang mga ito sa tungkuling papasukin. Gusto ni Tanggol na siguruhin na magiging maayos at tapat. Biglang sumabat si Olivia. Buo ang tono ng sabihin niya na ang anak niyang si Inigo ang dapat tumakbong congressman. Nagulat si Tanggol sa sinabi ni Olivia at hindi inaasahan ang ganitong klaseng utos mula sa kanya. Maayos na sumagot si Tanggol. Magalang siyang humingi ng paumanhin kay Olivia at ipinaliwanag na may napili na siyang ibang tao na gusto niyang tumakbo bilang congressman. Hindi niya binanggit ang pangalan pero malinaw ang pagtutol niya sa gusto ni Olivia. Hindi natuwa si Olivia. Kita sa kanyang mukha ang pagkagulat at galit. Tahasan niyang sinabi na hindi siya papayag, si Inigo lang ang dapat tumakbo bilang congressman. Habang unti-unting lumilinaw ang direksyon ng politika sa Quiapo, tumitindi rin ang tensyon sa pagitan ng mga kampo. Pumayag na si Tanggol na tumakbo bilang Vice Mayor. Ngunit malinaw ang kanyang prinsipyo, kailangan niyang makasama ang mga taong may malasakit sa tungkulin at sa mamamayan. Sa kabilang banda, unti-unti nang nararamdaman ng pamilya Guerrero ang pagbagsak ng kanilang impluensya, habang si Olivia ay nagsisimulang ipilit ang sariling interes sa desisyon ng grupo. Sa pagsisimula ng laban para sa kapangyarihan, malinaw na hindi ito magiging madali. Lalo na kung ang personal na ambisyon ay magsimulang mangibabaw sa tunay na layunin ng serbisyo. Talubin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.